Isa pong napakagandang balita, AFP modernization, kumpirmado na. China, Russia Air Defense hindi po umubra sa US Air Power. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pagsasamahin natin ang dalawang mahalagang usapin sa modernong depensa. Una, ang magandang balita para sa Pilipinas matapos hindi ma-veto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unprogrammed fund para sa AFP modernization program, at ikalawa, ang nakakagulat na pagbagsak ng China at Russia-supplied air defense system sa harap ng US Air Power gamit ang karanasan ng Venezuela bilang case study. Sa dulo ng video na ito, tatalakayin natin kung paano nag-uugnay ang dalawang isyong ito at kung anong aral ang dapat matutunan ng Pilipinas sa panahon ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Unahin natin ang magandang balita para sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act, at sa kabila ng mga veto sa ilang bahagi ng unprogrammed funds, hindi kasali sa tinapyas ang revised AFP modernization program. Nice. Ibig sabihin, nananatili ang 50 na bilyong piso na unprogrammed allocation para sa AFP modernization. At kailangan po yan ng Pilipinas. Buti na lang po, no, hindi po natapyas yan at talagang buong buo na palalakasin po ang ating AFP modernization. Kailangan po yan ng ating bansa dahil meron po tayong kinakaharap na banta laban po sa mapanakop na China. Para sa mga hindi pamilyar, ang unprogrammed funds ay parang standby budget. Hindi agad ito ginagastos, pero kapag pumasok ang sapat na revenue o financing, pwede itong i-activate. At sa mga pinanatili ng Pangulo, 3 lang ang items: support to foreign assisted projects, program on risk Support to foreign assisted project, 97.30 billion pesos. Program on risk management, 3.6 billion pesos. Revised AFP modernization program, 50 billion. Baya Katrina Domingo. Grabe, no? Sana po talaga ay talaga pong maibuhos po ng todo ang mga budget po na to sa pag-modernize po ng ating AFP dahil kailangan po yan ng Pilipinas. At ipipinangako naman po talaga rin ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang palalakasin po ang ating sandatahang lakas mula pa po nung siya naupo. Kaya ito po, no, dire-diretso po ang pagprogreso ng ating AFP modernization program. Management, at ang pinakamahalaga sa atin, revised AFP modernization program. Malinaw ang signal dito, kahit may fiscal constraints ang gobyerno, hindi isinantabi ang national defense. Tama. At kung titignan natin ang listahan ng mga inaprubahan ng Bicameral Conference Committee, makikita na seryoso ang direksyon ng modernization, air assets, naval platforms, sensors, at command and control systems. At yun nga po, no, magkakaroon na rin po tayo ng mga factory ng ammunitions, ng paggawaan po natin ng sarili po nating drones at mga baril ng mga armas. Ganun po katindi ang vision ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po palakasin po ang ating sandatahang lakas. Tapos po nadadagdagan pa rin po ang ating mga warships. Yung iba po ay gawa pa po sa South Korea. Bakit ito mahalaga? Dahil ang modernong digmaan ay hindi na lang tungkol sa dami ng sundalo o tangke. Tama. Ang tunay na labanan ay nasa himapawid at electromagnetic spectrum. Yes. At dito papasok ang ikalawang bahagi ng ating talakayan. Lumipat naman tayo sa South America, sa Venezuela. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan ng ilang international analysts na magiging napakahirap para sa United States na magsagawa ng malalim na air operation sa Venezuela. Bakit? Dahil sa papel, ito raw ang may pinaka-advanced na air defense network sa buong South America. Tandaan nyo sa papel, no? Parang ganyan na ganyan din po yung nakikita po natin dito po sa China. On papers, napakalakas po nila, lalo na po sa mga Navy fleets po nila, Navy assets po nila. Talaga pong sila po yung pinakamarami. On paper. At syempre, lagi po silang pinaparada po nila lagi ang kanilang sandatahang lakas, no? Niyayabang nila. Pero sa actual, wala silang kakayanan o wala silang experience ng digmaan, napakatagal na pong panahon. Correct me if I'm wrong, no? Ang mismong China ang nagsabi, almost lagpas 30 years na po sila na 3 dekada na hindi dumidigma. Kaya ito po nangyari, no?
kapag po sinabing on papers, wag po tayong basta maniniwala. Kasi nga po, on papers lang yon. Sa actual po, ay hindi po ganon, no? Experience pa rin po ang sasalalay ka. Kasi yun talaga ang magpapatunay kung talagang well-equipped ang isang bansa sa digmaan. At yung kanilang mga assets na yan, yung mga sandatahang lakas nila na yan, ay totoong gumagana at epektibo. Ito raw ang may pinaka-advanced na air defense network sa buong South America, suportado ng China at Russia. Ayun na nga no? Talaga pong yung mga bansang yan, lalo po ang China, ay sinusuportahan itong Venezuela. Kaya ngayon, yung mga air assets po nila na yan, at yung mga sandatahang lakas po nila na yan, ay ipineflex nila po talaga na talaga pong napaka-epektibo at napakalakas. Kaya on papers, sinasabi po nila na mahirap daw ma-penetrate itong Venezuela. Pero alam naman na po natin na nangyari, itong kamakailan lang, na nakubkob po ng Amerika ang Venezuela ng 2 oras lang at nakuha po nila ang presidente ng Venezuela na si Maduro. Ilan sa mga ito ay Zu-23 anti-aircraft guns, libu-libong Igles manpads, Buk M2E medium-range systems, S-300VM long-range air defense, at iba't ibang Chinese radar systems tulad ng JYL-1, JY-11B, at JY-27. Sa teorya, layered defense ito, short, medium, at long range, may radar coverage, at may redundancy. Pero nang aktwal nang hinarap ng Venezuelan air defense ang US air power at electronic warfare, bumagsak ang buong network. Radar systems were jammed, command nodes neutralized, missile batteries destroyed, at airspace dominance was quickly achieved. So, dito po tayo sasalalay sa aktual na nangyari dito sa Venezuela. Yung mga defense system pala na yan ay galing pa sa China at sa Russia. Which is 2 oras lang po yan nakugkob ng Amerika. So, talaga ma-analyze po natin dito na yung mga gawang made in China na yan, literal, ay palpak. Kasi po kung yan po talaga ay high-tech at talagang gumagana ng maayos at talaga pong well-equipped, ay hindi po yan basta-basta mape-penetrate ng Amerika. Kahit pa sabihin pa po nating surprise attack po yan. Ibig sabihin lang po nun ay hindi po ganun ka-quality ang mga defense system o lahat na sandatahang lakas ng China. Kaya mag-iisip po tayo ngayon. On papers, ang China na lagi po nila niyayabang, malakas po talaga sila, marami silang nuclear. Pero pagka po sa literal na on the spot na digmaan na, eto na po, babagsak po talaga ang rehimeng Xi Jinping dahil puro palpak po ang kanilang mga kagamitan o kanilang sandatahang lakas. Kaya ngayon po, sumasalalay na po ang buong mundo at tinatawanan po talaga ang China dahil ganito po ang kinahinatnan ng Venezuela. At dito nagsimulang magtanong ang mundo, talaga bang epektibo ang Chinese at Russian air defense systems laban sa isang technologically superior adversary? Nope. Hindi ito isolated case. Yes. Sa Ukraine, paulit-ulit na napasok ng Ukrainian drones at missiles ang Russian airspace. Yan, isa pa yan, di ba? Siyempre, gawang Russia at gawang China rin, di ba? Palpak din lahat at madali po napasok nga po ng Ukraine yun. At isipin nyo, nagbigay po ng taning din itong si Vladimir Putin na, correct me if I'm wrong, kung ilang linggo lang daw yata ang itatagal ng digmaan na yan. Pero po, hanggang ngayon, may digmaan pa rin ang Ukraine at ang Russia. Ibig sabihin lang po hindi po kinaya rin ng Russia ang Ukraine. Actually, yung Ukraine po, nagmamakaawa na po noon kasi po talaga pong hirap po sila. Pero nakasurvive po ang Ukraine. Kanilang willpower at puso na ilaban ng kanilang bansa. At syempre, patulong na rin po ng kanilang mga kalyadong bansa. Pero dito po natin mapapansin, napalpak po talaga ang mga sandatahan lakas na galing ng Russia at lalong-lalo na ng China. Sa Syria at Iran, Israeli aircraft routinely penetrated Russian-supplied air defense networks. At ngayon, Venezuela. Kahit sa South Asia, may kahalintulad na pattern. Oo, may tagumpay ang Chinese-made aircraft sa kamay ng Pakistan laban sa Indian aircraft, pero pagdating sa defense ng ground facilities at air bases, pamali rin ang Chinese-made air defense systems laban sa precision strikes. Tapos bilang naalala ko lang, tapos itong China, nagyayabang o talagang minamandohan ang Israel, 'di ba? Alam niyo naman po ang Israel, talagang batak din sa digmaan. Tapos ganito yung kanilang depensa, 'di ba, ng China. Nako, wag niyo talagang wag niyo kakantiin din ng Israel, nako, batak sa digmaan 'yan. Ito nga nangyari sa Venezuela ngayon, tinatawanan na lahat talaga ang mga
sandatahang lakas ng China at ng Russia. Kasi nga po, history po yon, record breaking, 2 oras lang, nakubkob na nila ang Venezuela. Nakuha pa yung presidente. Sobrang tindi nun, Delta Force po ang gumawa nun, no? Sobrang tindi ng mga ng mga militar. So, syempre ng mga military assets ng Amerika. Ganun po katindi at quality. Ang pattern na ito ay hindi na pwedeng baliwalain. Yes. Ang tanong ngayon, kung ganito ang performance ng Chinese at Russian air defense systems laban sa US at allied air power, gaano sila ka-confident na kayang ipagtanggol ng China ang sarili nitong mainland? Yun lang. Lalo na kung sakaling magkaroon ng digmaan laban sa Taiwan. Malamang ngayon nga nag-iisip na rin to si Xi Jinping, di ba? Yung ginawa ng Amerika yan na pagkubkob sa Venezuela, hindi po agad nagkomento ang China. Doon nila na-realize na, naku, ang tindi pala talaga ng Amerika. 2 oras lang tinapos nila. Ang game over na agad. Paano pa kaya kung ganito talaga ang mga kagamitan ng China? Talagang wala na. Pagkat binagsakan na sila ng mga missile ng Amerika, tapos ganyan yung depensa nila, wala na. Madali na silang masasakop kahit pa sobrang dami pa ng kanilang mga sandatahang lakas dun sa China. At unang-una, yung experience po kasi sa digmaan, matagal na po silang hindi dumidigma. Wala talaga po silang experience. Baka po nakita pa lang ng mga sundalo ng China na may lumilipad na missile papunta sa kanila, ay baka nalunok na nila yung mga backplug nila. Ganun po yun, no? Ganun katindi ang Amerika. At ngayon po, no, beast mode na nga po itong si President Trump dahil po pati po ang Cuba, ang Colombia at ang Mexico ay talagang pinagbabantaan ng kanilang mga leader na tapusin na nila at asikasuhin na nila yung mga pagkalat ng droga sa kanilang mga bansa. Kung hindi, ay makikialam na rin po talaga itong si President Trump para mawakasan na po lalo na po yung cartel sa Mexico. No, ganun po katindi itong si President Trump kapag sinabi niya po ay kanyang ginagawa. Take note, ang Taiwan ay hindi na lamang defensive ang posture. Mayroon na itong, at patuloy pang nagde-develop, ng counter-strike missiles na kayang tumama sa target sa loob mismo ng mainland China, kasama ang command centers, air bases, at logistics hubs. At kung hindi lang Taiwan ang kalaban, kundi pati ang US at iba pang allies, mas lalong nagiging komplikado ang equation. Ngayon, e-extend natin ang analysis sa mas malapit sa atin, ang South China Sea. China has built air defense systems, radars, at missile sites sa kanilang artificial island bases sa Spratlys. Sa papel, formidable ang itsura. Pero kung pagbabasehan ang nangyari sa Venezuela, Ukraine, Syria, at Iran, valid ang tanong kung gaano katibay ang mga depensang ito laban sa electronic warfare, cyber attacks, at coordinated airstrikes. Kumbaga nasira talaga yung yung imahe ng China pagdating po sa mga defense system, no? Kasi nga po karamihan ng defense system ng Venezuela ay galing po ng China. Tapos ganun lang katindi o ganun kabilis lang napasok o nakubkob ng Amerika ang Venezuela. Ibig sabihin lang po nun talaga sobrang palpak po yung mga missile system na yan o defense system na yan ng China. Kaya tamo, mag-iisip na talaga tong China. Siguro magde-develop pa sila na, ay, check natin lahat ng defense system natin. Kasi nga, baka mamaya pag ginawa sa atin yan ng Amerika, yari talaga tayo, makukubkob din tayo. Hindi man 2 oras lang kasi medyo malayo talaga, 'di ba? Ang China kumpara sa Amerika. Pero madali rin po talaga silang matatalo ng Amerika kung ganyan po ka-low quality ang kanilang mga defense system. Warfare, cyber attacks, at coordinated airstrikes. Kung madaling i-jam ang radars, putulin ang data links, at neutralize ang missile batteries, magiging posible para sa US at allies na mag-establish ng air superiority na magbubukas ng pinto sa heliborne at amphibious operation. At dito muling bumabalik ang usapan sa Pilipinas. Ang desisyon ng administrasyon na huwag i-veto ang AFP Modernization on Program Fund ay hindi lang tungkol sa pagbili ng armas. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa parehong kahinaan na nakita natin sa ibang bansa. Hindi sapat ang magkaroon ng missile system o radar sa papel. Kailangan itong naka-integrate, may redundancy, may training, at may doctrine na angkop sa modernong digmaan. Yun talaga yun no? Merong training, magandang kapasidad, merong magandang quality ang mga missile system. Buti na lang talaga kakampi natin ang Amerika. Dito natin makikita, no? Buti ang Amerika ang ating kakampi. Real talk, American-made quality, no? Doon po natin yung Typhoon, kaya pala, no?
Kaya pala ngayon ko lang din na-realize na galit ang China sa ating Typhoon missile system na pinahiram sa atin ng Amerika. Dahil nakita na natin ngayon kung gaano katindi ang quality ng missile system na galing po sa Amerika. Yung missile system pala ngayon ng China ay on papers lang na maganda at malakas, pero sa katotohanan ay palpak. Kung may isang aral tayong makukuha sa pagbagsak ng Venezuelan air defenses, ito, ang teknolohiya ay hindi magic shield. Yes. Ang effectiveness nito ay nakadepende sa integration, doctrine, intelligence, at kakayahang makipagsabayan sa electronic at cyber warfare. Tama. Para sa AFP, ang modernization ay dapat tumuon hindi lang sa platforms, kundi sa systems of systems, air surveillance, command and control, data fusion, at interoperability with allies. Yes, at ito pa, no, lahat ng kaalyado natin ay halos magaganda ang gamit. Yung Japan, lalong-lalo na po Japan. Dito po sa Japan, sobrang quality po ng gamit, no. South Korea, maganda rin po ang kanilang mga gamit. Ang ibig gamit yung kanila pong mga pandatahang lakas. No, kasi po karamihan din po ng pandatahang lakas na galing at mga barko ay galing po sa South Korea. Yung mga binibili po natin, nagpapagawa po tayo sa kanila. At yung iba rin po ay, syempre, tutulong din po yung Japan sa atin. Binabagsakan na rin po tayo ng mga supply sa atin. At syempre po, lalong-lalo na po ang Amerika. Yung Typhoon missile system nga po, di ba, pinahiram sa atin. Kaya nga po nanggagalaiti yung China. Yun naman po pala yun. Kaya po ganun po yung China. Ngayon, tong China, puro flex. No, karamihan po ng mga bansa nagpe-flex na kanilang lakas, di ba? Yung China at ang North Korea at ang Russia. Lagi po sila nagpaparada ng kanilang mga pandatahang lakas. Yung Amerika po, yung talaga tong totoong malalakas na bansa at talaga pong totoong well-equipped at quality ang mga gamit. Bihirang-bihira po yan mag-flex ng kanilang mga sandatahang lakas. Tandaan nyo yan. Pero yung mga bansang mahihina, dinadaan po nila sa intimidation para nga po matakot ang kanilang mga kalabang bansa. Sa realidad ay palpak po ang kanilang mga sandatahang lakas. Particularly, yan pong China at ang North Korea at ang Russia. Mga palpak po ang kanilang mga sandatahang lakas. Sa konteksto ng MDT at defense cooperation ng Pilipinas sa US, Japan, at iba pa, mas lalong nagiging critical ang investment sa air and missile defense awareness, hindi man full missile shield, kundi early warning at survivability. Sa huli, malinaw ang koneksyon ng dalawang artikulong ito. Ang pagpapanatili ng pondo para sa AFP modernization ay isang strategic decision. Yes. At ang pagbagsak ng China at Russia-supplied air defense system sa aktwal na labanan ay isang babala, hindi lahat ng advanced sa brochure ay advanced sa tunay na digmaan. Tama, nadali ni PH Malaya yon, no? Hindi lahat ng on papers ay malakas at maganda. Ay sa actual ay ganun din. Yung iba po yan ay talaga pong drawing lang na masasabi natin, no? Talaga pong wala lang. Kala lang natin malakas kasi uy, grabe, ang dami. At ang lakas, high-tech. Pero pagdating po talaga sa personal o sa actual na laban, wala po. Tulad po lang nangyari ngayon sa Venezuela. Sa panahon kung saan ang West Philippine Sea ay patuloy na nagiging flashpoint at ang Taiwan Strait ay isang posibleng mitya ng mas malawak na conflict, ang Pilipinas ay kailangang matutong pumili ng tama, hindi lang ng supplier, kundi ng strategy. Tama. Hindi natin kailangang maging superpower. Pero kailangan nating siguraduhin na hindi tayo magiging madaling target. At doon nagtatapos ang ating talakayan. Ayun lang po, no? Sa mga nagsasabi po dyan, no? Lalagi na lang tayong sa Amerika humingi ng suporta, ganun-ganon. Wala po kayong magagawa sa lalo mga pro-China dyan. Amerika po ang ating kaalyado. At unang-una po, meron din po tayong MDT. At ngayon po, napatunayan natin, no? At magpasalamat na lang po tayo na ang Amerika po ang ating kaalyado. Dahil lahat po ng ating magiging sandatahang lakas, yung dagdag sa ating sandatahang lakas, ay quality. Nakita nyo naman po, ang galing po sa China at ang Russia, talaga pong palpak, talaga pong low quality. At madali nga pong nakubkub itong Venezuela ng 2 oras lang ng Amerika. Maraming salamat kung nakaabot ka dito. Huwag mong kalilimutan mag-subscribe kung nagustuhan mo ating reaction video. Like this video, mag-iingat ka. God bless and peace out.